Number one, the truth about adversary. Ang katotohanan po patungkol sa kalaban. Ngayong hapong ito, mga minamahal, ako at ikaw ay dapat mapaalalahanan na bilang mga Kristiyano, mayroon tayong kalaban. Amen? And we need to identify the real enemy. We need to learn from the Word of God kung sino ang tunay nating kalaban. Marahil po, may mga ilan tayong kasamahan na nagkakaroon tayo ng misunderstanding. May mga pagkakataon po na parang merong conflict between us. Pero let me remind you this afternoon, bahagi ng buhay natin yan. But in reality, ang kaaway po natin, hindi si kapatid, hindi si pastor, hindi ang kahit sino, liban sa diablo. Amen? The devil is our enemy. Sa Bible po, nagbigay sa atin ng napakarami pong mga talata na talagang tinukoy that the devil is an adversary. Sa 1 Peter chapter 5 verse number 8, ang sabi po, okay, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. So ako at ikaw ay dapat maging aware na meron tayong kalaban at ang kalaban natin, diablo po. Ang sabi po again ng ating teksto, sa katapus-tapusan mga kapatid. Ibig sabihin po, ang sinulatan church, ang sinulatan mga mananampalataya, at ang sinasabi po, mga mananampalataya, sa katapus-tapusan, magpakalakas tayo sa Panginoon, and in the power of His might, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Against the wiles of the devil, meaning, may diablo na kalaban. May diablo na kaaway ng mga Kristiyano. Maring ginagamit niya ang sanglibutan. Maring gamitin niya ang kahit mga tao sa paligid natin. But please, magandang maintindihan niyo po ito na sa katotohanan, ang kalaban natin, walang iba kundi ang diablo. And the intention of the devil is very clear, to destroy. Ang gusto niya, wasakin po tayo. Kaya anumang ikasisira mo, gawa ng kalaban yan. Anumang ikahihina mo, gawa ng kalaban yan. Anuman pong ikagugulo mo, gawa ng kalaban yan. Anuman pong mga negatibong bagay, I am telling you this afternoon, gawa po ng kalaban yan. Let us be aware na may kalaban po tayo, and please address the real enemy para hindi po tayo nagkakaroon ng hindi magandang relasyon sa isa't isa. Mga kapatid, mga minamahal, pag inaral po natin sa Biblia, kahit ang mga great men sa Bible, talagang masasabi po natin na napahirapan at naatake po ng diablo. Di po ba? So the devil is always looking for an opportunity. Gusto niya pong humanap ng pagkakataon upang sirain po tayo, upang silain po tayo. Ang sabi po, as a roaring lion, mga kapatid, siya po ay katulad ng leon na umaatungalo, umuungol. Ano mga kapatid? Roaring lion. Nananakot po siya, mga kapatid. Pwede rin nating ilarawang gigil na gigil ang diablo. Kaya pag ikaw ay nagtatapat sa Panginoon, magandang nai-imagine mo na kung gaano kagigil ang diablo sa iyo. Pag pinag-usapan natin ang gigil ng diablo, hindi yung kamukha nung sa atin, di ba? Na minsan pag nakita mo, oh, cute mo talaga, ibang gigil po yun. Ibang gigil po yun, mga kapatid. Ito pong gigil ng diablo, ang kanya pong matinding kagustuhan na tayo po'y magulo, na tayo po'y masira. Sabi ko nga, ang katibayan na may kalaban talaga, yung pong mga masasabi po nating nagiging kaguluhan sa buhay po natin. The reason why sometimes, hinang-hina tayo, it is because of the fact na may kalaban na ang lahat ng kanyang magagawa, ginagawa niya upang ikaw ay kanyang pahirapan. John 10 and verse number 10, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Yan ang gusto niyang gawin, to steal and to kill and to destroy. Muli po, inuulit ko sa inyong lahat, oo, Kristiyano tayo, oo, nasa Panginoon tayo, and because of that, dapat maintindihan mo na bilang nasa Panginoon, bilang Kristiyano, may kalaban at ang kalaban natin ay ang diablo. Amen? Yes. Pag kayo tinatamaan ng preaching, huwag niyong iisipin kalaban niyo po yung preacher.
Naintindihan nyo po? Pagka kayo pinapaalalahanan ng bawat kapatiran or sabihin na nating negatibo na medyo may nasabing hindi maganda sa inyo, ang kapatid po ninyo, gusto ko pong malaman nyo mga kapatid, hindi siya kalaban. Tao lang siya. May kakulangan siya. May kahinaan siya. May kapintasan siya. Pero dapat, kung alam mo ang Bible, hindi siya kalaban. Siya po ay maaaring magamit. Diba? Ng totoong kalaban sapagkat ang intensyon ng dyablo yung hindi maganda maging relasyon natin sa isa't isa. Di ba? Tingnan niyo po ang paalala ni Pablo. Naalala niyo po yung kanyang sinabi sa mga taga-Korinto? Di ba? 2 Corinthians chapter 2 verse 11, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Di ba? Kaya pala merong mga division. Kaya pala may mga kaguluhan. Kaya pala may mga conflict between brethren. It is because Satan is always there to take an advantage and to look for an opportunity na para siya po'y mag-create ng gulo, ng masasabi nating misunderstanding. Kahit sa inyong mag-asawa, tandaan nyo po ito. Kung sakali man na nagkulang si Mrs., nagkulang si Mr., yan ay bahagi ng katotohanan. Pero ang dapat nyong matandaan, sa usapang buhay mag-asawa, may dyablo na kalaban na ang gusto niya sirain ang relasyon ninyo. Gusto niya ng broken marriages. Gusto niya ng broken families. Gusto niya ng broken churches, mga kapatid. Yung mga sirang gawain. Tuwang-tuwa siya dyan pag nagkakagulo po tayo, mga minamahal. Tuwang-tuwa po siya kapag nakaka-penetrate po siya. Tuwang-tuwa siya pagka nakakakuha siya ng advantage. Kaya ang paalala po, neither give place to the devil. Neither give place to the devil. And if you will try to consider the context of that verse, neither give place to the devil, ito po ay may kaugnayan din at may kinalaman po sa relasyon, mga kapatid. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Yan po ang linya niyan, mga kapatid. Be ye angry and sin not, and let not the sun go down upon your wrath. Ang sabi po, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Yan po ang kalinya po ng Ephesians chapter 4 verse number 27, na neither give place to the devil. Kung ang kapatid mo'y nagkukulang sa iyo, hindi dahilan yan para mapuot ka sa kanya. Hindi dahilan yan para magtanim ka sa kanya. Hindi dahilan yan para magkaroon ka ng masasabi nating bitterness sa puso mo. Yan po'y paalala na katulad mo rin siya, nakukulang din siya, sapagkat tayo po sa katotohanan, po pwede rin nakapagsasalita tayo ng hindi tama, po pwede rin po maging katitisuran tayo ng iba, po pwede rin po na nagkulang din po tayo sa iba. Yun po ang rason kung bakit dapat ang relasyon natin atin pong pakaingatan, sapagkat sa katotohanan may mga kahinaan tayo, may mga kakulangan tayo, and please do not let the devil use that kahinaan para siya po ay maka-advantage sa atin.